So meron na ditong lumabas, no? Install Pisofy. So ibig sabihin, ready na tayo, no, sa pag-install ng ating image sa ating mini PC. So magandang araw na naman sa mga ka-IT natin dyan. Sa video natin ito ay alamin natin kung paano ba tayo mag-reflash or mag-program ng ating mini PC para sa ating Piso Wi-Fi. So sa video natin ito ay gagamit tayo ng Pisofy system, no? Ito palang mini PC na ito mga ka-IT ay pinadala sa atin ni Sir Domingo Brillantes. Ito ang kanyang address. So galing pa yan ng Presentar Lagang Gilang Abra. Ayan po, so napakalayo pa ng pinanggalingan itong ating mini PC. Maraming salamat sa kay Sir Domingo sa pagtitiwala po sa atin. So ito ay pinadala ni Sir para ipa-set up sa atin, no? Ayan, so pasensya na Sir, medyo natagalan din kasi medyo busy rin tayo. So itong mini PC ni Sir ay binili niya siya sa Shopee. So pag binili niyo sa Shopee ito ay meron na po itong system, meron siyang OS. So yan po, Windows 10 po yan. Okay, tsaka itong model ng kanyang mini PC ay Dell Optiplex 3050. Ito siya. So napakaliit lang, napakanipis. Yan. So gagamitin na sila to sa pangmalawakang deployment siguro na kanyang sa Bendo, pangmalakasang setup na rin. So yung specs pala niya ay titingnan natin dito, no? So pilan tayo na kanyang PC properties para malaman natin. So yung specs niya mainly naka 8GB RAM, tsaka yung processor niya ay i5 na 3.9 GHz, no? Tsaka ito ay naka SSD na. Kung tingnan natin sa loob, naka SSD na po ito. So medyo mabilis-bilis, no, ang SSD compare sa mga HDD natin. Okay, so gagawin natin another tutorial na naman tayo kung paano ba natin i-program, no, or i-flash yung ating Pisofy PC version, no, dito sa ating mini PC. Okay, so without further ado, umpisahan na natin. And so una-una dapat meron tayong eto, USB drive mga ka-IT, no, USB stick kumbaga. So ayusin muna natin yung ating mga kable. Yan. So USB drive kasi dito natin i-flash or i-burn kumbaga, no, yung ating PC version na OS, no, para sa ating mini PC. Okay, so download muna tayo ng image para sa PC version natin na Pisofy. So open lang ako ng ating browser dito. And then browse tayo sa Pisofy. So lapit natin para makita natin, no? Pisofy.com. One more thing pala mga ka-IT, itong mini PC na to ay naka-gigabit na rin ito, no, ang kanyang LAN port. So napakaganda. Ayan. So medyo mabilis-bilis po yung internet nito. So try natin mag-speed test muna kung nasa ilang Mbps pa yung kuha natin, no. So yung plan ng ating internet ay 200 Mbps lang. Pero subukan natin mag-speed test pala muna. Speed test. Ayan. So speed test tayo dito sa ating mini PC. Ayan. Okay. So go lang natin to. Ayan, oh. Wow. Grabe. So umabot ng 500 plus Mbps yung kanya nakuha. Ayan, so nasa 600 pa nga, 700. Wow. Grabe pala tong mini PC na to. At ang kanyang upload ay pumapalo rin ng 700 plus Mbps. Wow. Grabe si Dell Optiplex, no? 3050. So tamang-tama itong nabili ni Sir Domingo. Ayan. So yung kanyang speed test results, so nakagigabit na siya. Kaya medyo mabilis, no, malakas yung kanyang internet. Ayan, so balik tayo, no, sa ating Pisofy website. And then next natin gagawin mga ka-IT, dito sa taas meron tayong makikita dyan, download. Click natin yan.
And then click natin ulit yung download. And then ito, lalabas dyan yung mga selections kung ano yung mga kailangan natin dyan. So meron ditong yan, Pisofy images, yung mga files kumbaga na kailangan natin. So dito tayo sa Pisofy images, double click natin yan para mag-open. And then latest versions. Okay, then dito tayo sa Pisofy PC. Open natin yan, double click din natin. And then ito yung kailangan natin i-download, no? Pisofy Ubuntu 20.04.1 server. So click natin yan. And then select natin yung download para ma-download na natin yung image. Click natin yung download. And then click natin ulit, i-download pa rin. So nakatagalog pala to. Download pa rin. Ayan, so makikita nyo sa taas mga ka-IT, nag-start na yung kanyang download process. So antayin-tayin na muna natin. So meron siyang 965 MB. So saglit lang to kasi yan, mabilis yung ating mini PC. Okay, yan, tapos na. So click natin itong open file kung gusto nating mabuksan yung laman ng ating image. Pero ang gagawin natin dito lang tayo na sa open folder para of course makita natin yung location ng ating image. So dito siya sa downloads. So tandaan natin kung saan natin na-save, no, yung ating file. So after this, no, pag mayroon na tayong image ng ating PC version, so download na naman tayo ng Rufus para sa ating born kumbaga, no, o pag-create ng ating bootable USB. So dito, punta muna ako sa Google. And then search na natin dito mga ka-IT yung Rufus. Yan po yung ating gagamitin sa pag-create ng ating bootable USB. Ayan, so ito siya, Rufus Create Bootable USB Drive. So click natin yan. And then hanapin natin yung kanyang executable file. Yan yung ating i-download. Okay. So meron dito ng times 64. Itong times 64 tsaka times 56. So ito po yung architecture ng ating mini PC. Kung naka 64 po kayo, so ito po yung i-download natin. Yung naka 86 naman, dito tayo sa ibaba. So since naka 64 tayo, dito tayo sa una. Click natin yan. And then i-close muna natin tong add. Ayun, so ito na, downloading na siya. So tapos na kaagad. Rufus 4.5.exe. So open natin yung folder ulit. Okay. So andito na silang dalawa, ang ating Rufus saka yung ating PC version na image na ng ating Pisofy. Okay, so from here, ang gagawin natin next, pagtapos natin silang i-download, pwede na nating i-insert yung ating USB drive sa ating mini PC. Yan. So lagay ko lang dito sa kanyang USB port. Ayan. Okay, so yan naman ka-IT. So after that, kailangan nating i-format yung ating USB drive. So punta tayo sa ating this PC. Tingnan natin kung na-detect na siya. Ayan, so ito na. So itong USB na to ay meron niyang laman na OS din ng ating Windows. So i-format ko muna siya para magkakaroon tayo ulit ng fresh na installation ng ating PC version na image ng Pisofy. So ang gagawin ko, punta ako sa this PC, then dito ako sa manage, and then punta ako sa disk management. So dito ko siya i-format. Okay, so ito siya. Ito. Ayan, yung ating USB.
So right click ko lang and then delete volume, then yes. Ayan, so unallocated na. So after that mga ka-IT, right click natin ulit, then gawa tayo ulit, no? New simple volume tayo, then next, 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 then finish. Alright, so yan na, new volume na siya yung ating USB drive. So kung tingnan natin dito sa ating this PC, so ito na siya, new volume na siya. Okay, so from here ay pwede na tayong mag flash, no? Mag-create ng ating bootable USB. So close na muna natin to, then close natin yan. Ito, pwede natin siyang i-minimize. And then ang gagawin ko dito, buksan ko yung ating Rufus. Open lang ako ng ating Explorer. Then punta ako sa download. Oops. And download. Then open natin yung ating Rufus. Double click natin. Then yes lang natin to. Okay, do you want allow Rufus to check? No lang muna. Huwag nating i-update. So ito na yung Rufus natin. Okay, so ang gawin natin dyan, dito tayo sa boot selection, no? Select natin. Click natin yung select. Then hanapin natin yung ating na-download na image. So ito siya. Click natin yan. Then open. Okay, so after that mga ka-IT ay wala na tayong gagalawing iba dito. So at is lang yan. Proceed na tayo sa start. And then dito mayroong warning, no? Rufus detected that the ISO you have selected contains UEFI. At saka naka UEFI system po yung ating format dito sa ating Rufus. So okay lang po yan. Okay lang natin. And then dito write ISO image. So okay lang natin yan since na yan yung recommended. Then warning, all data on this device volume will be destroyed. So yan po, pag may mga importante kayong mga files sa ating USB ay i-backup nyo muna, no? Kung yun yung gagamitin para sa pag-create ng ating bootable device. So okay lang natin to. Alright, so yan, starting na. Ito yung kanyang progress bar. So antayin na natin na matapos yan. Okay, so meron na tayong 98%. Malapit na mga ka-IT. 99. Ayan, 100. Ayun, so tapos na. So itong ginawa natin ay nag-create pa lang tayo ng ating bootable USB para po sa pag-flash ng ating image, no? So dito ay pwede ko na siyang i-close. Okay, then close na rin natin itong ating Explorer window. Okay, so after natin mag-create ng ating bootable USB, so pwede na tayong mag-start ng ating pag-flash mga ka-IT. So sa pag-flash naman, ang gagawin natin, i-restart natin itong ating mini PC, and then kailangan nating pumunta sa BIOS settings ng ating mini PC para i-select natin yung ating boot options doon, no? Into USB. Yan. Kasi as of now, itong boot option natin ay naka-boot manager pa lang ito. So ibig sabihin nagbo-boot siya sa ating SSD ng ating mini PC. Okay, so i-restart ko muna siya. Start natin. Then power. Tingnan yung power, then restart. So take note mga ka-IT, pag click natin yung restart, so mag-reboot or mag-restart of course yung ating mini PC, and then habang nag-restart siya ay kailangan nating pindutin yung key sa ating keyboard kung saan makakapag-select tayo, no, or makakapag-boot tayo sa ating BIOS settings at makapag-select doon ng ating boot options device kumbaga. So dito sa Dell, ang boot key menu nito or sa BIOS key ay nasa F2.
Eto, so depende yan sa architecture or manufacturer ng inyong mini PC. So meron namang Escape, meron namang Dell, meron namang F1, merong F9. So depende po, no? So dito sa Dell ay nasa F2 ang kanyang K para sa kanyang BIOS. Alright, so yun ang gagawin natin para makapag-select tayo ng ating boot device. So dito, i-click ko lang yung restart. So yan, restarting na siya. Getting Windows ready, so don't turn off your computer. So meron pa siyang update. So nag-update pa yung ating mini PC. So hayaan nyo lang dyan, no, pag merong auto-update sa inyong mini PC. So hayaan nyo lang. So patapusin ko na. Ayun, nag-restart na. So pindutin ko na yung F2. Yan, habang nagbo-boot siya. Ayan. So nakapindot po ako sa ating F2. Ayun. Okay, so ito na yung kanyang BIOS settings ng Dell Optiplex 3050. So dito meron tayong makita dyan na boot sequence. So dyan tayo pupunta para makapag-select tayo ng ating boot option, no, ng ating devices. Alright, so click ko lang yan, yung boot sequence. Okay, dito meron tayong makikitang dalawa. So yung una, yun yung ating Windows Boot Manager. Yan yung ating SSD, no, na or kumbaga yung ating Windows 10 dito sa ating mini PC. Pangalawa naman ay meron ditong UE5 SanDisk Cruiser Blade. Yan yung ating USB drive dito sa ating mini PC, no. Yan yung ating Kinra 8 na bootable, no, using Rufus. Okay, so dito i-select lang natin yung ating USB. So i-uncheck natin yung ating Windows Boot Manager para ma-disable siya. And then ang mangyayari niyan, ito yung magiging first boot natin, kumbaga, no, primary boot device, kumbaga, ng ating mini PC. So siya yung babasahin ng ating mini PC, siya yung ilo-load ng ating mini PC. Okay, yung ating image ng PC version natin ng ating PSUFI. Alright, so after tayo makapag-select, i-click natin sa baba yung apply. Okay, then dito merong confirmation dito, save as custom user or save as custom user settings. So okay lang natin. So pwede natin tong i-check, pwede namang hindi. So dito okay lang natin. Okay, so yan na. Then next thing gagawin, click natin yung exit. Ayan. So antayin ng mga ka-IT. So dapat nag-boot na yan sa ating USB drive, no? Okay, so ito na. So meron na ditong lumabas, no, install PSUFI. So ibig sabihin, ready na tayo, no, sa pag-install ng ating image sa ating mini PC. So dito, click na natin yung enter dito sa ating keyboard. So, yan. Okay, so nag-load na siya ng mga, saglit lang, no, ng mga files. Okay, so dito, meron dito PSUFI installation summary. Installation will destroy all the contents of the disk. So mabubura po yung laman ng ating SSD. Yan, so kung tayo naman ay gusto yung cancel installation, so reboot natin yung ating mini PC. Okay, so yan, continue na tayo. So loading additional components. So take note po, no, kailangan mayroong internet yung ating PC kasi yung mga niload dito ay kailangan ng internet connection. So ito pala mga ka-IT, no, meron ditong lumabas na configure the network. Meron tayo ditong selections na yan yung ating LAN, yung ating gigabit internet controller, tsaka yung ating wireless. So ito ay meron itong built-in wifi, no, yung ating mini PC. So dito i-select natin yung una, yung sa ating LAN, no, sa ating gigabit internet controller. So yung internet ulit. Okay.
Okay, so waiting for attempting IPv6 auto configuration. And so succeeded na yung network configuration niya. So tuloy-tuloy lang itong mga ka-IT, kusa nang mag-load yung ating installations. So dito naman, sabi dito, the installer has detected that the following disk have mounted partitions. So dito ay wala naman tayong naka-mount na ibang mga drives dito, no? Except lang sa ating USB tsaka sa ating SSD. Kaya ang pipiliin natin dito mga ka-IT ay yes lang natin. So enter lang natin yan para mag-proceed. Okay. So, sabi dito, installing the system. Ayan. So, antayin-tayin na lang natin. Okay. So, finishing the installation na tayo. Ayan. So, dito mga ka-IT, medyo matagal-tagal nga lang. So, siguro mga nasa 10 to 15 minutes yung loading dito. So, pwede naman natin i-post yung ating video, no? And then, continue natin pag malapit na matapos. Okay, so mga ka-IT, nag-restart na yung ating mini PC. Hindi na natin nakuha ng video. Ayan, so after nung process na yun, no, yung finishing the installation. Ayan, so ito na yung lumabas. Meron na dito nakalagay na okay. So naka-color green lahat. Ibig sabihin okay. Yung installation natin. Ayun, so lumabas na dito yung login prompt. So after nung finishing installation process ay nag-reboot na automatically yung ating mini PC. So hindi na natin nakuha ng video. Tapos yun na yung nag-load, yung mga okay na yun. Ibig sabihin ay successful na po yung ating pag-install ng image na PC version dito sa ating mini PC. Okay, so pag ganito ay okay na to. So pwede natin gamitin. Take note pala, naka-VLAN pala itong ating image na PC version. So yung VLAN ID nito ay naka 22. So kung meron kayo dyan mga router like 5v5, so dapat nakaset na yan into VLAN. Okay, para gagana na itong ating mini PC. At pwede na rin kayo dito maglagay ng ating mga sub window. Meron pala tayo ditong Hoplite. Ito mga ka-IT. Ito ay kinonfigure natin yan sa VLAN setup. So ito yung ating i-test, no, dito sa ating mini PC. Para of course maganda na may test natin para malaman kung gagana pa yung ating ginawa. So ito yung setup natin or yung connections natin, yung item na yan ay papunta yan sa ating mini PC. Ayan po. Okay, tapos itong blue naman, ito yung sa ating internet, yung una. Tapos ito naman yung isa, papunta yan sa sa adapter ng ating Comfast. Alright, so ito yung ating outdoor AP. Ito yung ating Hoplite na naka-VLAN. Naka-VLAN din itong ating mini PC. Default, no? Yan, so susubukan natin. Meron tayo dito extra CP. Tingnan natin kung gagana nga pa itong ating ginawa. So nakaka-excite kasi meron tayong testing para of course makita na rin ni Sir Domingo Brillantes, no? Working na yung ating ginawa. So connect tayo, buksan ko lang yung ating Wi-Fi settings. Then iwan natin yung Wi-Fi. Okay, so yan yung Comfast natin. So hindi natin pinalitan ng SSID. So connect tayo dito, no, sa ating Comfast. Okay, so ito na mga ka-IT. Malalaman natin kung gagana ba. Obtaining. Uy, connected, oh. Ayan, connected na. So baka naka-on yung data. Off natin. Ayan, so connected na nga yung ating cellphone sa Comfast na AP natin.
Ayan. Okay. Pero yung portal natin ay hindi nag-pop up. Susubukan natin no, na mag-open ng Chrome. Subukan natin i-access sa Chrome yung portal natin. Ito. Ayan. Ayun no. Hala. Meron mga ka-IT. Wala nga lang license no, kasi kaka-install pa lang natin. Wala pa tayong license dyan. Pero napakaganda kasi gumana itong ating ginawa. Ayan. May internet na. So working na working mga ka-IT. Mini PC using PC version of course no. At nakabilan tayo dito sa ating sa ating Hoplite outdoor AP natin. Ayan, so yan yung status ng ating mini PC. Okay, so working po yung ating ginawa. Yan, para dyan sa kay Sir Domingo pala, Brillantes. Ayan, si Sir. So, okay na po to sir, yung inyong mini PC, ready na po ito. Working na working po sir. Okay, so sa mga hindi pa din naka-subscribe dito sa ating channel, huwag natin kalimutan mag-like and mag-subscribe na dito sa ating channel. And of course, sa mga nais dyan umorder no, ng Piso Wi-Fi sa atin, ay available po. Pwede po kayo mag-PM sa ating FB page, ka-IT Piso Wi-Fi. Thank you!